So, good morning po mga kapatid ko sa Panginoon. Tayo po ay magsisimula na sa ating pagsamba sa ating dakilang Diyos. Sige po, tayong lahat po ay tumayo. At atin pong awitan ng ating Panginoon sa kanyang kabutihan. Sabi nga po sa awit na to, bagamat hindi natin karapat-dapat, hindi tayo karapat-dapat ay binigay niya pa rin ang kanyang wagas na pag-ibig sa atin. Kaya po, atin pong sambahin ang ating Panginoon sa isang awit ng pagsamba. Dakila ka sa buhay ko, salamat.
Para po sa pagkapatuloy, buksan po natin ang Romans 12:1. Kung narin na kayo, ito po sinasabi, pamumuhay Kristiyano. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang inyong mga sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, aming Diyos, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat. Tunay nga po, Panginoon, na sa umagang ito, ang nais po namin, Panginoon, ay Ikaw ay masamba ng taos sa aming mga puso, Panginoon. Kaya ngayong umaga, Panginoon, nais po namin, Panginoon, samahan niyo po kami sa aming pagpupuri at pagsamba. Upang sa ganon, Panginoon, maibigay po namin ang karapat-dapat na pagsamba sa iyo. Lord, Ikaw nga po, Panginoon, ang siyang kumilos sa bawat isa sa amin, sa aming mga kapatid. At salamat, Panginoon, sa iyong habag na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, na inalay mo ang iyong sarili para sa amin. Ganun pa man, Panginoon, ang ninanais mo ay maging kalugod-lugod ang aming pagsamba sa iyo. Kaya Lord, dalangin ko po, Panginoon, yung aming mga puso at isipan, Panginoon, ay labis po naming maunawaan kung ano ang tama at mali. Nang sa ganon, Panginoon, kami po ay makapamuhay ng kalugod-lugod sa iyong harapan. Lord, dalangin po namin, Panginoon, yung aming mga kapatid na wala pa sa lugar na ito. Ikaw nga po ang siyang patuloy na kumilos sa kanilang mga buhay. Pakasabikin niyo nga po sila, Panginoon, sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. Upang sa ganon, sama-sama ka namin pupurihin at sasambahin sa ganitong mga pagkakataon, Panginoon. Lord, I pray, ano man po yung mga pinagdaraanan ng aming mga kapatid, ito man ay emotional, financial, spiritual, Panginoon, samahan niyo po sila. Upang sa ganon, Panginoon, pagpasok nila po rito sa pagpupuri at pagsamba namin, Panginoon, tunay ka nga po na Ikaw ay aming madakila. Salamat po, Panginoon. Samahan niyo po kami sa aming pagpupuri at pagsamba sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon at tunay po na napakadakila ng ating Diyos. Sabi nga po sa ating susunod na aawitin, ang buhay mo ay gaganda kung si Jesus ay hahayaan na maghari sa buhay mo at kasalanay talikuran. Ang ibig sabihin ng gaganda, malaya po sa kasalanan. Sige po, tayong lahat ay umawit, awitan ng ating Diyos na dakila, sapagkat siya ay tunay na dakila. Pagmamahal, kahit na doon sa krus, ay binigay niyang lubos. Tunay na dakila ang kanyang pagmamahal, kahit na doon sa krus, ay binigay niyang lubos. Ang buhay mo ay gaganda kung si Jesus ay hahayaan na maghari sa buhay mo at kasalanan ay talikuran. Ang iyong lungkot at kabiguan, ito'y kanyang papalitan. Nagagalak kaya hindi mapapantayan. Tunay na dakila ang kanyang pagmamahal, kahit na doon sa krus, ay binigay niyang lubos. Ang buhay mo ay gaganda kung si Jesus ay hahayaan
mapapantayan. Ang buhay mo ay gaganda kung si Jesus ay hahayaan na maghari sa buhay mo at kasalanan ay talikuran. Ang iyong lungkot at kabiguan, ito'y kanyang papalitan. Nagagalak kaya hindi mapapantayan. Tunay na dakila ang kanyang pagmamahal. Kahit na doon sa krus ay binigay niyang lubos. Kahit na doon sa krus ay binigay niyang lubos. Amen. Salamat po sa Panginoon. Minsan pa tayo po ay umawit sa ating dakilang Diyos. Wala nang hihigit sa kanyang kaluwalhatian at sa kanyang kapangyarihan. Sige po, tayong lahat ay umawit sa Panginoon. Wala nang hihigit sa kaluwalhatian mo. Sino pa ang papantay sa kapangyarihan mo? Tagumpay kang hari, banal at totoo, kailanman. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah! Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah! Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah! Nang hihigit sa kaluwalhatian mo. Sino pa ang papantay sa kapangyarihan mo? Tagumpay kang hari, banal at totoo, kailanman. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. Dakila ka, luwalhati, hallelujah. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. Papuri ko'y ibibigay, buong lakas, buong buhay. Papuri ko'y ibibigay, buong lakas, buong buhay. Sa'yo, Jesus, papuri. Papuri ko'y ibibigay, buong lakas, buong buhay. Sa'yo, Jesus. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. 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 Purihin ka po, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ay dakila, ikaw ang nag-iisang Diyos. Dakila ang iyong pangalan, dakilang Diyos. Salamat po, Ama. Wala nang hihigit sa kanyang kaluwalhatian at sa kanyang kapangyarihan. Amen. Amen.
minsan pa po, tayo ay umawit sa ating nag-iisang Diyos at nawa po ay maging panalangin natin ito na para bang kinakausap natin ng Lord. And sabi po sa song na to, I give myself away so that God can use us. And sana po ay maging malinaw din sa bawat isa sa atin that we really need to put ourselves away para mas makakilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Maraming message na tayong narinig and isa lang din naman yung halos punto ng ating mga mensahe ang magbigay kapurihan sa ating Panginoon at makapamuhay ng naaayon sa Kanyang kalooban. Sige po, tayong lahat ay umawit. And nawa po ay maging totoo sa ating mga puso that God, I will give myself away so that you can use me, Panginoon. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. Here I am, here I stand, Lord, my life is in your hands. Lord, I'm longing to see your desires revealed in me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. Take my heart, take my life as a living sacrifice. All my dreams, all my plans, Lord, I place them in your hands. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. Hallelujah.
Lord, my life is not my own. To you we belong, O Lord. And tawa nga po, Panginoon, makita ka po sa aming mga buhay. A glimpse of your kingdom, Father God. Tunay po, Lord, na ikaw ay dakila. Ikaw ay sobrang maluwalhati. Ikaw ay napakamakapangyarihan, Panginoon. And yet, nababaliwala namin ito, Panginoon. Kaya, Lord God, nawa, may we be always reminded that you are God of all, King of kings, Lord of lords. Kaya niyo po ako basahin itong verse ng Philippians 2, verse 9 to 11. Therefore, God has highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Mga kapatid, sama-sama po tayong awitan ng ating Diyos na buhay. Sa Kanyang lamang nararapat ang tunay na papuri at pagsamba. Jesus Christ is Lord, Lord and King. Glory to your name, all honor to your majesty, forever, forever.
to you alone. Yes, so Lord, all praise belongs to you, Father God. All the glory and all the honor belongs to you, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos, for reminding us. Every knee should bow and every tongue will confess that you are Lord of all. You, Jesus Christ, our Lord. Kaya po, Panginoon, kami ay patuloy na lumalapit sa iyo. Patuloy na gawin mo kaming ganap sa harapan mo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na dakila sa lahat. Kaya salamat po, Panginoon. Sa araw-araw ay patuloy pa rin naming nararanasan ang pag-ibig mo, ang pag-iingat mo. Kahit hindi kami karapat-dapat dito, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos. Purihin ka po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, marami pa pong bakante dito sa kanan. Marami pang upuan. Sige po, samahan niyo po akong, mga bata. Habol po. Si Faith. Sige po, samahan niyo po akong manalangin. Panalangin po natin mga bata. Ama naming Diyos, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat. At salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na ang mga batang ito ay nakasama po namin sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po sa mga pag-iingat mo sa bawat isa, lalo sa mga batang ito, sa buong isang linggo na kanilang paglalakbay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gabay at pag-iingat mo na sa ginagawa sa mga batang ito. At amin pong dinadalangin din, Panginoon, yung mga magulang ng mga batang ito. Ikaw po, Panginoon, ay isang patuloy na humawak, humipo sa kanilang mga buhay. At ikaw rin, Panginoon, ang isang patuloy na magbigay ng pangunawa sa kanila na ang kanilang mga anak, Panginoon, ay kanilang mahalin at alagaan at tarugaan, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, sa mga batang ito na sila po ay lalaki, na mayroong takot sa iyo, na mayroong pagkakilala sa iyo. Higit sa lahat, Panginoon, maunawaan po ng mga batang ito na kahit sa murang edad nila, yung pundasyon ng pagsisisi ng kasalanan, at higit sa lahat, Panginoon, yung pananampalataya. Upang sa ganun, Panginoon, sa kanilang paglaki, bit-bit nila yung pananampalataya na nagmula sa iyo, Panginoon. Hindi lang basta buhay ng mga karakter sa Bible, kundi maitagos din sa kanilang mga puso at isipan yung tunay na pananampalataya para sa paglaki ng mga batang ito, Panginoon, dala-dala nila yung tunay na pananampalataya at paniniwala sa iyo, Panginoon. Kaya itinataas po namin, Panginoon, ang buhay ng mga batang ito. Ikaw po ang siyang patuloy na gumabay sa bawat isa sa kanila. Ganon din, Panginoon, sa gagamitin mong tagapagturo sa mga batang ito. Bigyan niyo po sila ng mahabang pasensya. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng karunungan mo na nagmumula sa iyo, Panginoon, upang lubos na maunawaan ng mga batang ito ang tungkol sa iyo, Panginoon. Ang tungkol sa paghahari mo at ang tungkol sa pagka-Diyos mo. Salamat, Panginoon. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang buhay ng mga batang ito. Salamat po, Panginoon. Patuloy ka po naming pinupuri at sinasamba ngayong umaga.
sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tayo po'y magsitayo at manalangin. Ulitin ko lamang po yung talata kanina sa call to worship. Roma 12:1. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Ibigay niyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Ama namin, napakaganda po ng salita niyo. Wala akong maisusumbat, walang may question laban sa salita mo, Lord. Alang-alang sa napakaraming pagkakataong kinaawaan niyo kami. Utos po ng inyong apostol na ihandog namin ang aming mga sarili bilang handog na buhay. At sinabi pa po niya, Ama, ito daw po yung handog na kalugod-lugod, yung tunay na pagsamba. Ito daw po, Panginoon, ang buong pagkataong nakahandog sa inyo. Lord, pero kung titingin kami, Ama, sa mga sarili namin, hindi ho katanggap-tanggap, Ama. Marami ho kaming makikita sa puso namin, sa takbo ng isip namin, sa paggamit namin ng emosyon. Marami pong kailangang i-uproot, marami pong kailangang talikuran, Ama. Kung titingin kami sa mga sarili namin, madi-discourage kami, Lord. Ang dami naming mapupuna. Pero Ama, ang utos niyo po, fix your eyes on Jesus. Ituon ang inyong paningin kay Jesus. Jesus saves. Jesus changes lives. Si Jesus ang nagbo-born again. Si Jesus ang nagpapalaya. Si Jesus ang nagbabago ng mga buhay. Si Jesus ang nagpapatawad. Jesus saves, Ama. Ang dalangin ko ang bawat isa sa JSBC ay maunawaan, mapanghawakan ang mga katotohanan to, Lord. Utos mo po, ihandog ang buong pagkatao. Ito ang tunay na pagsamba. Pero Lord, kung magsasarili kaming gawin yon, makakabuo kami, Ama, ng sarili naming katwiran, self-righteous, at magiging mayabang kami, Lord, dahil matino kami sa sarili namin. Lord, kailangan po namin si Lord Jesus na siyang nagbabago ng mga puso. Lord, ipaintindi niyo po sa amin ang katotohanan to sa bawat isa, Lord. At sana makita sa individual na buhay, pangpamilyang buhay, at sa mga fellowship, Lord, kamukha namin si Lord Jesus dahil si Jesus ang nagbabago sa amin. Bigyan mo po kami ng pusong mapagpakumbaba na inaamin, tinatanggap kung saan kami nagkakasala at tinatalikuran yon ng mapagpakumbaba. Bigyan mo po kami ng seryosong oras ng pananalangin. Palagay ko, Ama, marami kaming dahilan para hindi gawin yung pananalangin at pagsasaliksik ng salita mo. I'm praying, Lord, for JSBC, Lord, na seryosohin ang mga bagay na yon dahil sa pag-ibig na galing sa inyo. I pray sa totoong klase ng pag-ibig na ginagalang ka, hinahanap ang boses mo, Panginoon, ang salita mo. Dahil yung klaseng pag-ibig na yun lang po ang magtutulak sa amin na seryosohin ang pananalangin at ang inyong salita. Kung wala ho nung pag-ibig sa inyo, Lord, magiging ritual, magiging relihiyon lahat, Panginoon. So I'm praying para sa JSBC, Lord, isang tunay na born again sa individual, personal, pang pamilya, pang fellowship, pang publikong buhay, Panginoon. Sa totoo lang, Panginoon, kilala niyo po kami, Ama. Kilala niyo po. At wala pong maitatago sa inyo. At Lord, alam niyo rin kung saan po kami mga dumadaing kami sa mga kahinaan namin, sa mga pagpalya namin. Dumadaing kami sa pagkakasala namin dahil ayaw po naming ituloy. Kaya Panginoon, sa inyo po kami nahingi ng patuloy na kalayaan, patuloy na pagbabago ng buhay para sa bawat isa sa JSBC. Isang bagong henerasyon ng tunay na mananampalataya
na kay Jesus talaga, Lord. Na kay Jesus talaga. I pray that para sa bawat isa po sa amin. Ikaw po ang naglalayo din sa amin kay Satanas. Ama, tinuruan niyo po kaming manalangin ng ganito. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa gaya ng sa langit. At sinabi mo pa, Lord, idalangin naming ilayo mo kami kay Satanas. Kaya God, that's my prayer for JSBC. Ang mga tupa mong ito ay maingatan sa iyo pong pagkupkop, mailayo kay Satanas, sa kasalanan, sa kapahamakan, sa kalituhan, sa maling impluensya, maling sistema, maling klase ng buhay. Mailayo po ang mga tupa mong ito na pinag-alayan po ng buhay ng inyong anak. Maraming salamat po, Ama. Kami po ay sa iyo, mga tupa mo, mga anak mo, mga lingkod mo. Samahan niyo po kami sa buhay na to. Kailangan po namin kayo. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Morning po. Tayo po ay magsipagbuklat sa Matthew 18, verses 1 to 9. Kung tayo po ay nariyan na, ito po sinasabi. The greatest in the kingdom of heaven, verse 1. At that time, the disciples came to Jesus and asked, Who then is the greatest in the kingdom of heaven? He called a little child to him and placed the child among them. And he said, Truly, I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever welcomes one such child in my name welcomes me. If anyone causes one of these little ones, to those who believe in me, to stumble, it would be better for them to have a large millstone hung around their neck and to be drowned in the depths of the sea. Woe to the world because of the things that cause people to stumble. Such things must come, but woe to the person through whom they come. If your hand or your foot causes you to stumble, cut it off and throw it away. It is better for you to enter life maimed or crippled than to have 2 hands or feet and be thrown into the eternal fire. Last verse, verse 9. And if your eye causes you to stumble, gouge it out and throw it away. It is better for you to enter life with 1 eye than to have 2 eyes and be thrown into the fire of hell. Yun lamang po. Yan, so good morning po, church. Ayan, good morning po. Salamat po sa Panginoon dahil hindi po tayo nagpakain sa kama dahil sa ulan. Ano po? Linggo-linggo. Yan. So kasi pagka maulan, ay malamig ang panahon, masarap matulog, masarap magpahinga. Pero salamat po sa Panginoon dahil pinili niyo po ang mag-fellowship po tayo sa umagang ito. Yan, praise God po. Ayan, sige po. So ngayon po, ayan, nandun pa rin po tayo sa series natin ngayong July, Uprooted, Tearing Out What God Never Planted. And this Sunday po, ang ating pong topic po ay Deadly Roots, When Sin Spreads, Cut It Off. Yan, sa Matthew 18 verses 1 to 9 na nabasa po kanina ni kapatid na Zach. So ngayon po yung pa-third Sunday na, at simula ng first Sunday hanggang second Sunday po yan, tungkol po sa pagbunot ng mga dapat bunutin na share po sa atin ng ating mga elder, ng ating mga pastor po. Ano. And ngayon po ay ganun pa rin po, bubunot pa rin po tayo, ano po, huhugot pa rin tayo. So deadly roots, when sin spreads, cut it off. Ano po. So, konting ano lang po, konting sharing lang ano, ng pasimula. Napansin niyo po ba yung mga damo? Ito kasi nung elementary kami, ewan ko kung naranasan niyo rin po, yung gustong-gusto namin yung subject na yung mag-garden. Kasi pag garden, nasa labas no? Nasa labas kayo, pwede kayo maglaro. Tapos, yun yung gagawa kayo ng plot.
Nagawa kayo ng plat. Kung sino bang mga, baka di nyo naranasan yung mga taon, yung mga ano ngayon, nag-garden pa ba sila? So may mga plat, tapos kanya-kanyang tanim yan. May kamatis, may talong, pagandahan, pabonggahan, palakihan, palawakan ng plat. Ano po? Pero, yung hindi nawawala dun sa plat natin lagi, dun sa ating tataniman, laging merong damo. Ano? Wala ka naman tinatanim na damo, pero bakit may natubong damo? Ano po? So ito, basta-basta na siya natubo, hindi mo naman tinanim, pero nandyan, lalago. At wala po itong pakailam kung ano yung itanim mo doon kasama niya. Wala siyang pakailam, basta tutubo lang itong damo na to. At kapag pinabayaan po yung damo, ay maapektuhan po yung tinanim mo. Yung mismong crop mo talaga, maapektuhan siya. Bulaklak man yan, halaman man, gulay man, ano po. Lahat ng pinaghirapan mong may tanim ay mababaliwala po pag hinayaan mo lang yung damo na nandun. Kasi makukuha niya yung nutrient, tapos masasapawan niya yung halaman na itinanim mo po. Ano po? At ano po yung dapat natin gawin sa kanila? Di ba, pag garden, hindi naman natin ginugupit-gupit lang yun eh. Hindi natin ginugupit yung ay damo, gupitin kita, gano'n. Hindi po, di ba? Ang ginagawa natin lagi, pag nag-garden tayo sa school, nung elementary days, college kasi, nung high school kasi wala na rin masyado, tsaka nung college eh. Elementary talaga, tanda ko to nung elementary. Ginagawa namin, umaga pa lang, pagpasok mo sa umaga, syempre, didiligan mo yan, di ba? So pag nakita mo may damo, pagkadilig mo, tsaka mo bubunutin yung mga damo. Kasi para malambot yung lupa, tsaka dalandala talaga yung ugat. Ano po? Dalandala talaga yung ugat. Hanggang ilalim. Bunot na bunot. Ano po? So dito po sa Matthew 18, verses 1 to 9, pinapakita po sa atin ng Panginoong Jesus na yung kasalanan po ay isang nakamamatay po na ugat. Okay? At nagsisimula po ito sa maliit, kumakalat ng tahimik, at kapag hindi mo po tinanggal completely, take note hindi mo siya tinanggal completely, pwede po nitong sirain ang ating kaluluwa. Pwede mo itong sirain ang ating kaluluwa. Kasi yung damo, maliit lang siya eh. Pero pag pinabayaan mo yan, pag lumaki yan, lumago, makaka-apekto po yan sa tanim natin. Sa atin din po, sa pumuhay natin, yung kasalanan, ito yung ugat na maliit pa lang. Pag pinabayaan mo, lumaki, maapektuhan na tayo, at pag hindi mo siya tinanggal completely, yung buo mo talaga siyang tinanggal, pwede po nitong sirain yung ating kaluluwa. Pwede po nitong sirain tayo mismo. Manalangin muna po tayo. Lord, salamat po Panginoon sa umagang ito. Muli, salamat po God sa pagsama mo sa amin. And God, thank you po dahil mas pinili namin, God, yung makasama ka, mag-fellowship kami ngayon, matutunan yung salita, God, at may-apply po namin to, God, in your perfect way and time po. But God, as we study your word po ngayong umagang ito, nawa po ay yung katotohanan mo, yung mahayag, yung truth mo, ang mahayag mula sa iyong salita. And God, nawa po maisabuhay po namin ito bilang church mo, GSBC, God. Tulungan mo kami, Panginoon, na talagang ma-reflect po at may sa buhay namin, God, ang mga salita mo. Salamat po, madakila ka, mapapurihan ka sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen, amen. Ayan. Sige po. Sabi dun sa verses 1 to 4, sino ang pinakadakila? Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa gitna nila at sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ayan. So dito po, sa verse 1 pa lang, meron na pong, kung makikita natin, parang pagmamataas, pagyayabang, or merong gustong malaman, merong gustong patunayan ito mga to. Para mas malinaw po sa atin siguro, kung meron po yung mga Bible po natin, meron yung footnote sa baba. So dun sa 18 verse 1, basahin natin para mas specific din po, yung Lucas 22 verse 24. Kasi dito, ang sabi dito, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? So verse 22 po, chapter 22 verse 24 ng Lucas, ito po ang sinabi.
Sabi po dyan, nagtalo-talo rin ang mga alagad kung sino sa kanila ang dapat kilalaning pinakadakila. Okay? So dito po, nung nagtanong ang mga alagad ng mga alagad sa Panginoong Hesus, ang naging sagot ng Panginoong Hesus ay tumawag siya ng isang bata, pinatayo sa gitna nila at sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ano po yung mga dapat baguhin? Okay po, sabi sa verse 4, ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Una po ay dapat yung humility po, yung pagkapakumbaba, dapat una-una po yun sa atin. At kung bubunutin natin, ano dapat natin bunutin? Yung pride. Okay po, yung pagiging mayabang, pagmamataas. Ano po? Kasi po, kapag pinanguna natin yung pride, yung kayabangan, yung pagmamataas, magdudulot po ito, magiging effect po nito ay pagiging makasarili. Okay po. Pagiging makasarili. So, sin doesn't start with actions. It starts with attitudes. Okay po? Kasalanan naman po ay hindi naman siya yung, sa action mo eh. Nagsisimula siya sa attitude, sa iniisip mo. Okay? Sa takbo ng utak mo, sa nararamdaman mo, at ayun, yung maging, kung ano yung nilalabas, yung attitude mo eh. So kung ano yung attitude mo, ayun yung magiging action mo. So nagsisimula po to dito. So sana maging reminding, ma-remind po tayo dito, yan. Naging iba yung words kayo. Maging reminders po sa atin ito, na kung hanggang sa ngayon, mga kapatid, meron pa rin po sa ating kayabangan. Ako po, mayabang po ako, aminin ko po. Pero, yung yabang kasi natin, di ba, meron po kasing yabang talaga na hindi po nakakalugod po sa Panginoon. Okay? Na yung sarili, sabi nga po doon, maging effect po nito ay pagiging makasarili. Okay po? Pagiging makasarili. So, sa church po natin, wag po na yung maging makasarili. Sabi nga po, di ba, yung ano natin, na-share din po natin, pag meron tayong mga naging achievement, meron tayong naging success, ang laging balik po lagi ay sa Panginoon. Hindi po dahil sa atin. Okay? Sa mga kabataan, sa youth, sa mga nag-aaral pa, pag naging kayo, naging summa cum laude, magna cum laude, nagkaroon ng honors, with honors, daming awards, yung mababali na yung leg mo, sa dami ng medals mo, ang balik po lagi dapat sa Panginoon. Okay? Laging ang papuri sa Panginoon. Laging ang balik natin po, ang titinan lagi natin, si God. Naggawa natin to dahil sa Panginoon. Okay po? Hindi dahil sa sarili natin. Kasi, kapag gano'n na nangyari, pride na po yun. At ang resulta po noon ay pagiging makasarili natin. Okay? So, kailangan bunutin po natin ito, katulad nito mga disipulo ng Panginoon, mga alagad ng Panginoon. Tinatanong sino pinakadakila, sino pinakamagaling sa kanila? Sino pinakadakila? So sa atin po, wala pong magaling, ang Panginoon lang po yung magaling. So sa Kanya lang po tayo titingin, siya lang po yung susundin natin, at hindi po yung kung sino-sino. Hindi perke, magna cum laude yan, kung sabihin yan, tama. Tandaan niyo po, nung first Sunday po, sabi ng preacher po natin na, hindi perke matanda na, matagal na namumuhay dito sa mundo, ay laging tamang sinasabi. Ang basihan po natin palagi ay ang Biblia. Biblia. Kasi napakarami pong tradisyon, kultura, mga tradisyon na tinuro sa atin, simula pa nung una, na sinasabuhay natin ngayon na mali pala. Na mali pala. And sometimes, ito po yung nag-gain sa iba. Nagiging parang natitake advantage to ng iba. Okay po? Sa history na lang po, di ba? Ilang years tayong sinakop ng mga Kastila. At ano yung tinuro sa atin, di ba? Ano yung mga tinuro nila sa atin? Magpiesta, magkanda ng kung ano-ano, celebration. Pero para kanino? Di ba? Mali po. Mali yung mga tinuro sa atin. Kaya sa atin po, mga kapatid, so sana maging reminders po sa atin to na focus lang po talaga tayo, maging basehan lang po talaga natin yung Biblia. At kung ano man yung mga nakikita natin, lalo na sa social media, ayan, basihan po, maging base po natin Bible. Kung nalilito po kayo, nalilito po mga elders, mga leaders ng church, pwede po kayong magtanong para mabigyan po ng linaw. Kasi ayaw po natin na naliligaw tayo. Kaya nga po ito yung mga topic natin bunutin yung mga ugat para hindi na ito lumago pa at yung sin talaga natin ay
from the roots talaga, mahugot siya. Okay po? Next po, isa pa ay yung yung sama ng loob. Kasi yung sama ng loob, ang nagiging effect po naman yan ay galit. Okay? Pero syempre, yung galit po natin, dito rin kasi kadalasan, most of the time, dahil sa galit, nagkakasala din po tayo. Okay? So yung sama ng loob natin ay bunutin na po natin. Sabi nga dito ay wag na nating palakihin pa. Yung sa mga verse po kanina, maliit pa lang siya, wag na po natin palakihin. So habang maliit pa, sama pa ng loob, ilapit na po natin sa Panginoon. Ano po? Ilapit na natin sa God. Kung na-offend tayo, ilapit natin sa Lord, yung forgiving heart. Ano po? And kung tayo naman po yung naka-offend, syempre, ano dapat yung paghingi natin ng tawad? Babalik tayo ngayon dun sa pagpapakumbaba. Ano po? And isa pa, last, o yung flesh. Ano po? Kasi pag ito naman yung ating ipinauna o nanguna sa atin, maglilid po sa atin to sa pagkalulong natin o addiction natin dito. Ano po? So, lalo na ngayon, napaka-easy access po sa lahat. Meron kang data, may internet ka, ang bilis ma-access ng lahat. Mapakabataan, yung adult, nanay, tatay, napakarami pong access natin ngayon sa internet. So sana po ay putulin na natin. Ano po. So mamaya sa mga susunod pa po na verses, so bigyan linaw po natin ito. So sa ngayon po, tanungin muna po natin ang mga sarili natin na, what root sin am I tolerating in my heart? Ano yung mga maliliit o mga kasalanan na nakatanim sa akin na tinotolerate ko pa rin hanggang ngayon? Kasi sabi ko, maliit lang naman. Hindi naman alam nila elder, hindi naman alam nila pastor. Maliit lang naman to. Tinotolerate natin. Reflect po tayo, church. Ano po yung mga kasalanan na hanggang ngayon ay nasa mga puso pa rin po natin at tinotolerate po natin? Talagang inano pa natin, binibigyan pa natin ng excuses. Patuloy pa rin natin ginagawa. Reflect po tayo doon, mga church. Sana po ay maging katulad po tayo ng mga bata. Kasi ano ba yung mga bata? Ano bang attitude ng bata? Yung bata po kasi ay mapagpakumbaba. Okay? Nandun yung dependence nila. Pagdepende pa nila sa mga nakakatanda. And syempre, nandun din yung willing for correction sila. Pag sinabi mo yung bata na ganito yung dapat gawin at pinaliwanag mo sa kanya kung bakit, susundin niya yan. Sa atin po, church, nandito na po yung Bible. Nandito po yung fellowship natin. Sinasabihan po tayo, susunod na lang po tayo. And ano yung mga bata? Willing to obey ang mga bata. Nandun po yung obedience ng mga bata. Yung mga bata, pabili mo ng sibuyas, meron ka nakalimutan, papabili mo ng bawang, bibili yan. Kasi nasunod sila eh. Di ba po? Sana ganun din tayo. Malinaw na yung salita, susundin na lang eh. Susundin na lang. Kaso nga lang, ito na yung salita, nagre-reklamo pa tayo. Ito na yung salita, tinatamad pa tayong sundin. Bakit? Kasi nangingibabaw po yung kasalanan sa atin. Nangingibabaw yung pride, nangingibabaw yung damdamin natin. Sinasawalang bahala natin yung katotohanan. So sana po, church, bunutin na natin to. Yung ganitong mga kasalanan natin, yung pagmamataas natin, pagiging mayabang, yung sama ng loob natin, yung lust, yung flesh. Huwag na po natin palakihin habang maliit pa lang. Kaya po sabi ko sa inyo, reflect po tayo. Ano yung mga tinotolerate nyo pa rin na nasa puso nyo ngayon na okay lang. Okay lang. Prayer meeting, di na ako atin kasi madami naman silang na-attend na ulit. Yan, okay lang. Sunday, anong oras na? 9. Mga 9:30 na ako pupunta. Kasi mga 10 pa naman mag-start. Ako din po ay talagang tinatama din po dito nung inaral ko po to. Kasi ito yung mga natotolerate natin eh. Yung time sa Panginoon, yung respect natin sa God. So, yun po. Sana po ay ma-reflect po natin ito at isabuhay po natin yung salita ng Panginoon. Okay po. Next po natin yung verse 5 to 7. Sabi po dito, ang sino mang tumatanggap sa isang batang katulad nito alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. Mas mabuti pa sa isang tao, sabi doon, mga sanhi ng pagkakasala,
Mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinin sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kalaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin. Kahabag-habag ang daigdig na sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga may iwasan ng pagdating ng tukso, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. Sabi po sa English, whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, sa verse 6, verse 7 po, na sinasabi, verse 6 to 7 po. Ano po? So, dito po, sa verses na to, ay sabi doon, mas maigi pa, sabi po sa verse mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinin na sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliit na ito na nananampalataya sa akin. Tayo po, church, baka hindi natin alam or aware tayo, baka ganito na po tayo minsan. Tayo po yung nagiging cause pa para magkasala yung ating mga kapatiran o yung mga nasa paligid po natin. Ano po? Bakit po? Kasi po, yung kasalanan po, hindi lang po nito dinidistor, sinisira yung sinner eh. Ini-influence din po nito yung iba. Take note po dun yung kasalanan, hindi lang ikaw nagkakasala yung sinisira ng kasalanan. Nakaka-influensya rin to sa iba. Lalo yung mga nakakita, yung nakakarinig ng ginagawa natin. Kaya, yung mga magulang po, yan, talagang turuan po natin, i-shape po talaga natin yung mga anak natin according po sa salita ng Lord. Sa atin po, mga leaders po, ay magbigay effect po talaga tayo sa mga followers sa church. Ano po? And as individual, sa mga kaibigan, classmate natin, ano po, sa mga katrabaho natin, kapamilya natin, kamag-anak natin, wag po natin silang i-discourage. Wag natin silang hayaan na manghinaan loob. Pagkus ay lift them up. Iangkat po natin sila. Encourage natin sila sa salita ng Panginoon. Ulitin ko po, babalik at babalik pa rin po tayo sa salita ng Panginoon. Kaya po, yung buhay po natin, mga kapatid, is reflection po talaga ni Christ. Kaya kung ano nakikita sa buhay natin, how we act sa buhay natin, si Christ po yung makikita. Ano po? Kaya sana po ay, yung po yung sa buhay natin, how we influence others. Paano natin i-influensyahan yung iba. Ano po? So, ito po yung sa point number 2, sin spreads to others. Huwag po natin hayaan na tayo po yung maging cause, yung pagkakasala natin, ay ma-influence natin yung ibang mga tao. Ano po? So, ano po yung tinuturo ng buhay natin sa iba? Nililid ba natin sila kay Christ? O nililid pa natin sila na magkasala? Ano po? May we reflect on this church. Sana po bawat isa sa atin maging kalakasan ang bawat isa at hindi po mag-cause pa o mag-lead pa sa kasalanan. Ito po, iwanan ko po sa inyo to para po sa ating point number 2. If your sin became someone else's standard, would you still do it? Kung yung pagkakasala nyo po ay magiging standard ng ibang tao, gagawin nyo pa rin po ba? Standard, ibig sabihin, pag nakita nila, tama yun, gagawin ko yun. Gagawin nyo pa rin po ba yun? Kung yung kasalanan natin ay magiging standard ng ibang tao, tutularan ng ibang tao, gagawin pa rin po ba natin yun? Lalo na kung ang mga nakakita sa'yo, anak mo, kamag-anak mo, di ba po? We reflect in this po, church. Sana po, ayan po, hindi po tayo maging cause ng pagkakasala ng iba. Huwag po nating hayaan na maging standard nila ay mali. Pero maging standard po nila ay si Christ.
as we live our lives po, sana si Kristo po yung nakikita sa atin para yun din po yung ma-reflect, maging standard, at ma-influence sa kanila. Si Christ po. And sumunod na verses po, verses 8 to 9, kung iyong kamay o paa ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo iyon at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay o isang paa, kaysa kumpleto ang iyong dalawang kamay at dalawang paa na itatapon sa apoy na hindi namamatay. Kung ang mga mata mo naman ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na walang hanggan na bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata kang itatapon sa apoy ng impyerno. So point number 3 po natin, sin must be cut off immediately. Sin must be cut off immediately. Last week po, connected din po to. Related po ito sa preaching po last week po ni Elder Nante. Ano po? So, si Jesus po, hindi po siya nagpo-promote ng physical harm. Ginagamit niya po itong strong imagery po to make a spiritual point. So, dito po ay wag po tayong makipaglaro sa kasalanan, kundi patayin, tanggalin, bunutin po natin yung kasalanan. Okay po? Sin must be cut off immediately. Dito po, sa panahon natin ngayon, ito po yung mga example na pwede natin magamit. Kung yung cellphone nyo po ang nag-lead sa'yo sa kasalanan, especially, hindi siya sabi itapon yung cellphone nyo ha, yung mga application sa cellphone nyo, yung nag-lead sa inyo sa kasalanan, yung mga website na sinesearch nyo, delete nyo, please, delete po natin itong mga app na to. Okay po? Lalo na ngayon, sabi ko nga po sa inyo, napakabilis ng access natin sa lahat. Sa internet world ngayon, napakabilis. Ano po? So kung yung application sa cellphone mo, yung mga laro sa cellphone mo, nag-lead sa'yo para magkasala, delete po ang app na ito. I-delete natin ang mga app na ito. Okay? Mahirap po. Mahirap po talaga, mga kapatid. Kasi, para po maging kalugod-lugod po sa Panginoon, meron talaga tayong kailangang bunutin. Meron talaga tayong mga kailangang i-give up. Ano po? And maybe, siguro sabihin nyo, ML lang naman, Kuya Dom. Okay lang naman mag-ML. So, ano yung kumakain na sa oras mo? Ano? Kasi baka mamaya, imbis na mag-devotion ka, imbis na mag-attend ka ng prayer meeting, mas nauna yung laro. Ano po? Mas nauna yung ML, mas nauna yung PUBG. May PUBG pa ba ngayon? Ayan. Mga ano po natin. So, reflect po tayo dito, church. Youth, mga kabataan, sa lahat po sa atin. Ano yung mga apps na nag-lead sa atin, na magkasala, pwede rin, ano yung mga apps na nag-lead sa atin, para mawalan tayo ng time sa Lord. Ano po? Small actions po, pero malaki po magiging epekto. Delete the app. Sige po, Kuya Dom, delete ko po. Na-install na ulit, okay naman ako eh. Balik ulit. Self-discipline po, church. Self-discipline. And babalik pa rin po tayo lagi sa Panginoon. Ba't pa natin ginagawa to? Para po sa God. Para magbigyan natin ng focus, malayo tayo sa kasalanan, mabunot natin yung root ng kasalanan. Ano po? And ito pa po, if your relationships leads to compromise, set boundaries or walk away. So kung yung mga relasyon din po natin, ito, masakit man, mga karinig, kung ano man po, kung yung mga relationship natin ngayon, ay nag-lead din po para tayo magkasala, para tayo ay malayo sa Panginoon, mag-set na tayo ng boundaries. Set na tayo ng boundaries. Or, kung hindi talaga kaya, walk away. Katulad po nung ginawa ni Joseph, di ba? Tinakbuhan niya yung tukso. Same thing din po, ganun din po, sa atin, sa mga relationship natin ngayon, how we handle relationships. Nagko-compromise na to ay set boundaries, pray, study the Word of God, and kung hindi talaga kaya, walk away. May mga kailangan tayo i-give up
pero worth it po ito para sa Panginoon. Ano po? And last, ito, if your job pressures you to cheat, trust God and cut it off. Yung mga trabaho natin ngayon ay magkakos din na pressure tayo para mandaya, magkasala. Trust God. Ano po? Lalo na kung ikaw ay nasa finance or kung ano man yung trabaho natin na pwede tayong magawa ng fraud at ginagawa na natin ngayon. Maliit lang naman, Kuya Dom. Hindi naman alam ng company. Hindi naman halata ng company. Ano po? Trust God po. At kung yung company mismo natin na nag-lead sa atin para mag-sin, para ma-pressure tayo na gumawa ng kasalanan, mayroon pong better plan sa atin ng God. Just trust Him. Kasi hindi hayaan ng Lord na i-pressure ka ng company mo para magkasala. Ano po? Para magkasala. So, trust God at resign. Resign, joke lang. Trust God po. Pag-pray po natin sa Panginoon. Kasi wala namang kumpanya na ililid ka sa masama eh. Diba? Nagugustuhin na mandaya ka. So, kung may kumpanyang ganun, edi mag-resign na po tayo. Kasi kung magkukosto para magkasala tayo at alam ng kumpanya natin nag-lead sa atin para magkasala tayo, may better na bibigay sa atin ng God. Hindi gugustuhin ng Lord na magkasala tayo. Ano po? And, ito. Para po sa mga actions natin, medyo malapit na po ako, si God po ay hindi po niya gustong i-manage natin yung sin. Gusto ng Lord, tigilan, bunutin natin, tapusin natin ang kasalanan. Ano po? Kasi pag minanage lang natin yung sin, kung tulad ng damo, gugupitin mo lang yun eh. Gugupitin mo lang siya. Kailangan bunutin. Bunutin. Ano po? Talagang tigilan, tapusin yung pagkakasala. Ano po? Buksan po natin yung Colossians 3 verse 5. Sabi po dito, ang dati at bagong buhay. Kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalin na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa at mga kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Patayin. Ano po, itong mga sin na to, mga example po ng sin. Patayin po, ano po, put to death what belongs to your earthly nature. Ito yung mga makamundo natin eh. Sabi dun sa verse, sabi po sa verse ay, kaya't patayin ninyo ang mga pagnanasang makamundo. Ano po, pagnanasang makamundo. Patayin na po natin. Ulitin ko po, ayaw ng Lord na i-manage lang natin yung sin. May gagawin ka, ganito, ganyan. Ang gusto ng Lord, patayin natin yung kasalanan, yung mga mundong pagnanasa natin, patayin talaga natin. Ano po? Kaya nga, dun sa title po natin na Deadly Roots, When Sin Spread, Cut It Off. Huwag po natin hayaan na mag-spread pa yung kasalanan. Cut it off na agad. Putulin na po agad. Tanggalin natin, bunutin natin. Ano po? Huwag natin hayaan na maging epekto pa ito ng pagkakasala ng iba. Illustration po siguro nito maganda. Pag nalaman po ba natin na mayroong cancer yung ating kamay, yan. Hihingi po ba kayo sa doktor ng lotion para pagalingin? Ano po? Ano pong gagawin natin pagka meron pong cancer yung kamay natin? Papaputol natin, di ba? Para hindi na maka-apekto, para hindi na lumawak o mahawa pa, lumaki pa yung mga cancer cells. Ano po? So, gugustuhin nyo na matanggalan kayo ng kamay kesa kayo ay mamatay dahil sa cancer. Di ba? Dahil sa cancer. So, yun lang din po, church. Ngayon po, sinabi ko po kanina, mag-reflect po tayo, ano yung mga kasalanan pala nasa puso natin na hanggang ngayon ay tinotolerate natin. Reflect po tayo. At ngayon pa lang, wag po natin hayaan na mag-spread pa po ito, maging cause pa rin na lumaki pa yung kasalanan natin, maka-apekto pa tayo sa iba. Ano po? So, ngayon pa lang po ay putulin na po natin. Ano po?
And as application po sa atin, meron na po akong 5 practical steps po na pwede nating gawin. At ito'y babalik din po sa mga naging turo na po noong nakaraan. Una po ay confess natin yung kasalanan natin. Ano po? Bring it into the light. Lapit po natin sa God, i-confess natin sa Lord lahat ng kasalanan natin. Pangalawa po ay mag-repent po tayo dito. Ano po? Change of mind. Ano po? Turn away in your heart and action. So, nag-confess ka sa Panginoon. Pangalawa, i-repent mo to sa God. I-repent mo. So, repent, may action po itong kasama. Pagbabago ng isip. At pagsabay na pagbago ng isip, yung action po natin. Ano po? Remove the triggers. So, delete, block, unfollow, unsubscribe. Lahat ng pwedeng magpa-trigger sa kasalanan, delete po natin. Tanggalin natin. Huwag natin hayaan na mag-cause pa ito para magkasala tayo. Magsimula ulit tayo doon sa kasalanan natin. Number 4, establish accountability. Give someone permission to talk, to ask the hard questions. Ano po? Kasi hindi natin kakayanan tayo ng talaga. Kaya nga po may fellowship, di ba? Kaya nga may church. Para magpalakasan po tayo. Ano po tayo nun? Yung accountability talaga. Bukod sa AG talaga natin, may someone na alam natin na pwedeng magtanong sa atin at sasagutin natin ng totoo at may pagpe-pray tayo. Mabibigyan tayo ng advice from the Bible at talagang isasabuhay po natin. Okay po? And replace it with spiritual disciplines. Prayer, word, worship, fellowship. Ano po? Ulit po, confess, repent, remove the triggers, establish accountability, and spiritual disciplines. Ito po yung mga kailangan natin para po ma-cut off talaga natin itong sin, yung kasalanan na dapat ay hindi na mag-spread. And, ulitin ko po, sabi ng Panginoon Jesus, don't let it grow, don't give it space, don't water it, cut it off. Huwag nating palaguin, huwag nating hayaan na magkaroon ng espasyo o ng lugar para lumago at magbunga, lumago yung kasalanan sa atin. Sa ugat pa lang, bunutin na po natin. Ano po? So, you may lose something today, but you will gain eternal life. Marami po tayong i-give up. Marami tayong kailangan tanggalin, i-delete. Marami tayong kailangan tapusin. Pero, worth it po ito. Kasi, ang minulook forward po natin, hindi buhay dito sa lupang ito, pero yung buhay po kasama ang Panginoon doon sa eternal life. Sana yun po yung look forward natin. At yun di po yung kalakasan ng mga apostol, ng mga disipulo, yung pagbabalik po ng Panginoon. Ano po? Kaya naman, habang nandito po tayo sa lupa, ay babalik at babalik lang din po tayo kay Jesus Christ. Lagi po natin tandaan yun. Ano may naranasan natin, ano man yung sin na meron tayo, confess, repent po sa Panginoon. Yung tunay po, yung completely talaga na isusurrender natin sa God. At kailangan natin magpalago, kailangan natin lumakas. Kaya po, kailangan natin ng accountability, kailangan natin ng spiritual discipline, mga kapatid. So ngayon po, as a response po, are there roots of sin growing in your life? Meron po bang ugat ng kasalanan na lumalago po sa inyong buhay ngayon? Ano po? Is there a habit, relationship, or secret that God is telling you to cut off? Meron po bang sinasabi sa inyong Panginoon na mga habit nyo, mga relationship, at mga sekreto na kayo lang yung nakakaalam na sa tingin nyo po, ang leading ng Holy Spirit, ang word ng Panginoon, na kailangan na po nating bunutin, tanggalin. At ito pa po, is there pride, unforgiveness, or compromise you've allowed to linger? Meron po bang pagmamataas, hindi pagpapatawad, ayan, na inaalaw nyo pa rin sa buhay nyo ngayon, church? Meron pa rin po bang ganon, na inahayaan natin yung sin, yung pagiging mayabang, pagiging magmataas, yung hindi pagpapatawad, ayan.
So, hilingin po natin sa Panginoon na talagang bunutin po yung kasalanan sa atin. Let's take action, Church, JSBC. At hayaan po natin yung sarili natin. Pag nabunot na po ito, na-surrender natin sa God, truly, completely, lalakad po tayo sa Panginoon na hawak, may kumpiyansa, nandun yung grasya ng Panginoon. At malaya tayo, may freedom tayo na lumapit sa Panginoon. Ito po yung quote, "It's not too late, but it is urgent." It's not too late, but it is urgent. Kapatid, hindi po bukas, hindi po mamaya, ngayon po. Ngayon dapat bunutin na natin itong mga sin na ito. Ano po? Don't manage the weeds, pull them out by the root. Huwag po natin i-manage yung kasalanan, church. Bunutin po natin mula sa ugat. Ulitin ko po, it's not too late, but it is urgent. Urgent po ito. Deadly roots, when sin spreads, cut it off. Ulitin ko po, deadly roots, when sin spreads, cut it off. It's not too late, but it is urgent. Let's pray po. Aming Diyos, salamat po, Panginoon. Salita mo, salamat, Lord, for giving example po, Panginoon, yung mga bata, kung gaano po, Panginoon, na nagdedepende sa iyo, Panginoon, mga bata, kung gaano sila mapagpakumbaba, Panginoon, hindi mapagbataas. Lord, salamat po, Panginoon, sa mga example na ito, God. Even God, yung hindi po kami dapat maging cause ng pagkakasala ng iba. Salamat po, Panginoon, for reminding us po sa mga bagay na ito. And even God, yung mga nagli-lead sa amin sa kasalanan, yung mga body parts namin, yung mga bagay sa paligid namin, God, thank you, Lord, for reminding us na to cut it off. Bunutin po namin, God, yung mga nagli-lead sa amin sa kasalanan. Lord, maybe some of our brothers and sisters right now, meron pa pong mga sin na nakatanim, nakaugat po sa aming mga puso. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na i-confess ito sa iyo. Mag-repent kami sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, God. And wag po namin hayaan na meron pa pong magpa-triggers sa mga sin namin na ito, sa mga nakaugat na kasalanan na ito, God. And Lord, help us to find an accountability partner po talaga, God, na magko-correct sa amin, hindi kami ma-offend, bagkus magpapasalamat kami dahil may correction kaming nare-receive mula sa iyo, sa salita mo, God, and may apply namin to. And dinadalangin din namin, God, yung spiritual discipline, pananalangin, pag-aaral ng yung salita, fellowship, God, pagsamba namin sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami sa mga bagay na ito. And Lord, please, mag-respond po kami dahil ito po, Panginoon, ay urgent. Huwag niyo pong hayaan, God, na i-manage lang namin yung kasalanan. Huwag mo kaming hayaan, God, na i-tolerate lang namin yung kasalanan. Tulungan mo kami, God, na completely, God, bunutin, God, yung ugat ng aming mga kasalanan. Huwag mong hayaan na ito'y lumagana po o mag-spread pa, God. Help us, Lord, na mag-focus sa iyo, sa salita mo, at ikaw po ay madakila as we live our lives according to your purpose, according to your word, according po to your will, God, leading ng Holy Spirit mo. Salamat po, madakila ka, mamapurihan ka, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. And I was just reminded sa isang reflection ng youth. Sabi niya, is it worth it to have a pleasure on this earth rather than compared sa glory na matatanggap natin sa heaven? Sige po tayong lahat ay tumayo. And let's assess. And isipin din natin na worth it ba yung pinipili nating pleasure ng mundong ito compared sa glory na marireceive natin on the coming days. And hayaan niyo po ako na basahin din ito sa 2 Chronicles 7 verse 14. Sabi po dito, "If my people who are called by my name
will humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin, and will heal their land. Sama-sama po tayong umawit at maging panalangin din natin ito. Sabihin natin sa Panginoon, let's confess our sins sa ating Panginoon. And let's humble ourselves and pray. Seek His face and turn from wicked ways. Sige po, tayong lahat ay umawit. If my people who are called by my name will humble themselves and pray, seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven, forgive their sins and heal their land. If my people will humble themselves and pray, return to me, and I will return to you. You will be my people, and I will be your God. Return to me, and I will return to you. I'll give you a heart to know me, and I will be your God. If my people will humble themselves and pray, as your people, we have turned and walked away from the truth, from the light, from the way. We confess we have failed. We humble our hearts today. Will you hear from heaven? Forgive our sins and heal our land. As your people, we humble our hearts and pray. He said, return to me, and I will return to you. You will be my people, and I will be your God. Return to me, and I will return to you. I'll give you a heart to know me, and I will be your God. If my people will humble themselves and pray, we cry out to you, we cry out to you. Lord, have mercy on your people. We humble ourselves and pray, and turn from our wicked ways. Lord, have mercy on your nation. Forgive us of our sins. Revive our hearts again. We return to you. We return to you. We return to you. We return to you. You said, return to me, and I will return to you. You will be my people, and I will be your God. Return to me, and I will return to you. I'll give you a heart to know me, and I will be your God. If my
people will humble themselves and pray, if my people will humble themselves and pray, if my people will humble themselves and pray. Para po sa ating tithes and offering, buksan po natin ang ating Biblia sa 2 Corinthians chapter 8 verse 7. Second Corinthians chapter 8 verse 7. Ganito po ang sinasabi, "You are so rich in all you have, in faith, speech, and knowledge, in your eagerness to help and in your love for us. And so we want you to be generous also in this service of love." Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa buhay na to, Panginoon, na meron kami. Salamat, Lord, sa lahat ng biyaya, Panginoon, na pinagkakaloob mo sa amin. Salamat, Lord, dahil we are rich in faith and in love, Lord. And tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon din ng puso na handang tumulong sa ibang tao, Panginoon, sa mga kapatid namin, Lord. Nawa po makita din namin, Panginoon, yung mga pinagdadaanan nila, Lord. And magkaroon kami ng puso na willing na tumulong, willing manalangin, Panginoon. At i-lift up, Panginoon, yung mga kapatid namin sa pananampalataya, Lord. And yung ibang tao sa aming community, Panginoon. Nawa po, Panginoon, makita sa buhay namin, Ikaw, Lord, na sa lahat ng ginagawa namin, Panginoon, Ikaw ang maitaas, Ikaw ang mapupurihan. And we also pray, Panginoon, yung aming pong mga finances, Panginoon, na sa lahat ng mga gagawin namin ay maparangalan ka, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, if meron kaming mga nagagawa or na ilalagay namin, Panginoon, yung finances namin sa mga bagay, Panginoon, na hindi nakakalugod sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na alisin ito, Lord. Gusto namin, Lord, na lahat ng gagawin namin, Lord, ay makakadakila, Panginoon, sa iyong pangalan. Salamat, Panginoon, nawa po ang lahat po ng makukuha, malilikom namin ngayong araw ay para po sa ikalalago ng iyong kingdom, Lord. And gamitin niyo nga po kami, Panginoon, para makatulong, Lord, na mas lumago, Panginoon, ang pananampalataya ng bawat isa sa mga gawain na makakapagpapuri sa iyo, Lord. Sa iyong lahat, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Like a